Guys, narito na nga po si Tony Bishop na magiging replacement import ng Barangay Ginebra. Masayang balita ito para sa mga Ginebra fans dahil alam nilang tulad kay Justin Brownlee, ngayon ay nasa mabuting mga kamay pa rin ang kampanya ng Gin Kings dahil isang mahusay na import ang dating import ng Meralco Bolts. Nasabi nga po dati ni Rain or Shine coach Yang Yao, mga isang linggo na ang nakaraan, ngayong wala raw si Justin Brownlee sa Ginebra ay nagkaroon ng pag-asa ang mga independent team na makapasok sa playoffs. Ngunit ang pag-asang ito'y lumamlam na naman dahil isang malakas na import din pala ang makakapalit ni Justin Brownlee sa Ginebra. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Bigla pong natigil ang maagang selebrasyon ng mga Ginebra haters nang makumpirma na si Tony Bishop pala ang tatayong import ng Ginebra dito sa Commissioner's Cup na magsisimula sa November 5. Nagdiwang ang mga buzzers nang malamang nahaharap si Justin Brownlee sa suspension matapos bumagsak sa anti-doping test na ginawa sa Hangzhou Asian Games at resulta nito, papatawan ito ng suspension at apektado ang paglalaro niya bilang import ng Barangay Ginebra. At laging sinasabi ng mga Ginebra haters, tuwing nagcha-champion ang Ginebra, magaling lang daw naman ang Gin Kings dahil nabubuhat ng import. Ngayong may kakaharaping sanction si Justin Brownlee, ang sabi ng mga buzzers, patay na ang Ginebra. Kangkungan na ulit kayo. Tahimik lang ang kampo ng Barangay Ginebra sa mga nakaraang linggo, kaya pati si ROH coach Yang Yao ay nagsabing parang bahagya raw na buksan ang pinto para sa mga independent team para makasalta naman kahit man lang sa playoffs. Pero heto nga, muling tinuldukan ng Ginebra ang munting pag-asa ng ibang team nang i-announce nilang napapirma na nila, na secure na nila ang serbisyo ng dating Meralco import na si Tony Bishop. Nahirapan daw silang depensahan si Tony Bishop nang makalaban nila ito sa finals noong 2021, pagkukwento ni Ginebra coach Tim Cone. Kaya ito agad ang kanilang naisip na replacement nang lumitaw na ang problema nila kay Justin Brownlee. Dahil maraming beses na nilang nakalaban si Bishop, at least ay mayroon na silang idea kung paano ito maipapasok sa kanilang sistema. At ganun din naman si Bishop. Madali na siyang makapag-a-adjust sa laro ng mga dati niyang kalaban. Excited na rin ang mga Ginebra players sa pagsisimula ng kanilang kampanya dito sa Commissioner's Cup 2023. Pero kung may mga dapat matuwa, unang-una na ay si Christian Standhardinger dahil kakampi na niya ngayon ang dating kalaban na talaga naman na nahihirapan siyang bantayan. Magkaiba ang estilo ng laro ni na Justin Brownlee at Tony Bishop, pero parehong mahusay. Alam ng mga Ginebra players may malakas silang laban kahit hindi sila masasamahan ni Brownlee dahil nariyan si Tony Bishop. Sa panig naman ni Tony Bishop, ngayon na ang kanyang pagkakataon na makapagbulsa ng kampyonato sa PBA. Ngayon ang kanyang pagkakataon na makuha ang championship na ipinagkait sa kanya ng Ginebra resident import. Bukas magsisimula na makipag-ensayo sa Ginebra si Tony Bishop. Sa November 17 pa naman ang kanilang unang game assignment kontra sa Converge Fiber Xers. Kaya may sapat pa silang panahon upang kabisahin ang sistemang patatakbuhin ni Coach Tim Cone. Kahit paano siguradong magkakaroon ng pagbabago dahil sabi ko nga, magkaiba ang estilo ng laro ni na Brownlee at Bishop. Sa paglitaw ni Bishop bilang replacement import na maglalaro para sa Ginebra, pansin ko, parang nabawasan ang pag-iingay ng mga buzzers na nagsasabing pupulutin sa kangkungan ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Parang nanghina na agad ang loob nila dahil alam nilang isa si Tony Bishop sa pinakamagagaling na import na naglaro dito sa PBA. Sa kabila nito ay hindi natin sinasabi na magiging walk in the park para sa Ginebra ang pagtatanggol nila sa kanilang corona dito sa Commissioner's Cup. Tiyak na pahihirapan sila ng kanilang mga kalaban. Bawat conference ay target sila ng lahat ng team dito sa PBA. Malaki ang inilakas ng ibang team dahil sa ginawang mga trades at sa mga bagong players na kanilang napitas sa rookie draft. Kaya magiging exciting na conference ito para sa lahat ng PBA fans. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli.
Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Jun Gonzales and Eliza Rosario, Edwin Garduon, Vic Pabustan, Michael Vicente, ingat kayo dyan sa Israel, Minyo Sibal, Jonis Diasis, Carlos Kayanan, Louis Riel, Joel Atienza, at si Alvin Katakutan. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.